morning. Okay, so for the past Sundays ay inaaral po natin ang Ten Commandments. Okay? So, pagpatuloy po natin ang ating pong pag-aaral at please open with me your Bibles in the book of Matthew, chapter 22, verses 34 hanggang 40. Basahin po natin sa New King James Version. Verse 34. Okay. So, but when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, "Teacher, which is the great commandment in the law?" Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Pwede po bang basahin po natin lahat ito? Sa verse 37. Okay? So, ready, go. Jesus said to him, sa 38 din po. This is the first great commandment. And verse 39, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. And verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. Okay, so let us pray. Father, we thank you for the reading of your word. We pray that may you give us the spirit of understanding, O God, as we study your word. We pray that, Lord, may you help us to understand the deep things of your word today, O God. And let your name, Father, be glorified. And we continue, Father, to exalt your name. And we also exalt you, Jesus, in this place. Father, we thank you. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so ang title po ng papag-aralan po natin, The Summary of the Law and the Prophets, is Tree of Life. Okay? So, for the previous Sundays ay inaral po natin yung series of teachings about Tree of Life. So, today, ang papag-aralan po natin, The Summary of the Law and the Prophets, is Tree of Life. Okay? So, dito po sa text po natin, kung titingnan po natin yung mga previous verses, dito po sa chapter 22, si Jesus po ay nasa Jerusalem. Okay, so nandun din po ang mga Pharisees, the Sadducees, and the scribes. So dito po sa scenario na ito ay Jesus was arguing with them. The Pharisees, the Sadducees, and the scribes. Sa mga previous verses ay ang dami pong mga tanong ang mga ito. Okay? Nandito po na tinanong nila na, is it lawful to pay taxes to Caesar? Tinanong din po siya, what about the resurrection? At dito nga po sa atin pong text ay parang salitan po sila to question Jesus. They took turns to question him. At ang purpose po nila is to humiliate him and try to make him leave Jerusalem and to get rid of him totally doon po sa lugar na yon. Sa papag-aralan po natin, ito po yung tanong nila sa kanya. Which is the first commandment of all? Doon po sa verse 36, sabi dito, Teacher, which is the great commandment in the law? Sa New International Version, ang sabi po doon ay, which is the greatest commandment in the law? So ito po yung tinanong ng mga scribes. So ito pong mga scribes na ito ay, sila po ay expert sa law. Kung sinasabi nating expert sa law, ibig sabihin parang alam mo na kung ano yung greatest commandment sa law. Okay? Pero tinanong nila ito para lamang to test Jesus. Okay? So,
salitan po sila na nagtatanong sa atin pong Panginoon. For the information of everyone, ang Bible po, ang law ay ang dami pong mga commands. Okay, so there are 613 laws. So 'di ba parang ang hirap naman yatang i-observe ang lahat ng mga ito. Okay? So the setting was not about love because Jesus was confronted this way, full of confrontations. So they want to know more about Jesus. Parang gusto po nilang i-test siya. Okay? So paano po ba nag-reply ang ating pong Panginoon sa question po na ito? Okay? So he answered it in connecting with God. So sabi po niya dito sa verse 37 hanggang sa mga sumunod pang mga verses ay sinagot niya ang mga scribes about the question of which is the greatest commandment in the law. So si Jesus po ay sumagot po siya about his life. So he's not talking about priority, he's talking about the core of the law, which is love. Ang mga rabbis, ang pagkakaintindi po nila sa law or the Ten Commandments ay they understand the law doon po sa tree of the knowledge of good and evil. Kaya naman po, ang purpose ng kanilang pong pagtatanong ay, which is the greatest commandment of the law? Hindi po nila tinatanong yun to know kung ano po yung greatest commandment, but they question Jesus just to test Jesus. So, ibig sabihin, ang mga scribes and the Pharisees ay, they treat the law as the tree of the knowledge of good and evil. Pero si Jesus naman po, sa kanya pong pagsagot ay, he answered them in terms of the tree of life. Okay? So yun po yung scenario po, yung inaaral po natin. Okay? So, maging din po sa atin, ito pong 10 Commandments, di ba parang pagka sinasabi po nating 10 Commandments, parang yung Commandment 1, parang ang hirap ng i-observe. Commandment 2, hanggang sa mga sumunod na mga verse na mga commandments ay parang ang hirap sundin, di ba? Lalo na yung do not murder, do not covet, do not commit adultery. So parang ang hirap, no? So parang offending yung command na ito. So we as Christians sometimes ay parang iniiwasan nating basahin o kaya iniiwasan nating aralin ito pong 10 Commandments. So ganon din po yung mga Jews. Okay? So they treat the law as parang it is harsh. It is harsh for them. So they understand the law and treat the law doon po in terms of the tree of the knowledge of good and evil. Maging din po sa atin kung minsan, sa pagmamahal natin, parang we need to weigh all things, kailangang timbangin yung ating pagmamahal, kailangang i-calculate, we accuse others, we judge others, do not commit adultery, do not murder, do not covet. Okay? So, we cannot imagine that the law is about love. So parang yung law kasi sa pagkakaintindi natin ay ginajudge po tayo. Okay. But doon po sa paningin ng atin pong Panginoong Jesus, 'di ba? In the Old Testament kasi yung 10 Commandments ay ibinigay po kay Moses. But in the New Testament ay binago po ng atin pong Panginoong Jesus. Hindi po niya ginawa ito para pahirapan po sana tayo. But He gave these commandments, binago po niya ito para po malaman natin that God is love, that He is love. Okay? So, sabi ko nga kanina, the Jews treat the law as the tree of the knowledge of good and evil. But
for Jesus, He treated the law or the commandments as the tree of life. And the tree of life is Jesus, and Jesus is love. So the summary of the law and the prophets is tree of life. Okay. So yun po yung point number 1 po natin, which is the greatest commandment in the law. Kung paano pong sinagot ng atin pong Panginoong Jesus ang mga scribes. Okay? So makita po natin yung difference kung paanong ang mga Jews, kung paano po nila i-execute yung law na they understand na yung law ay mag-hold sa kanila, mag-judge sa kanila. But with Jesus, tinuturo po niya na hindi po ganun ang law. Kundi God is making a covenant sa bawat isa sa atin. Okay? So yun po yung ibig sabihin po ng law. Kung minsan kasi parang iba po yung perspective natin dun sa law. Okay? So, yung pagkakaiba po ng treatment dun sa law ay like for example, the love of the world. So, ito po yung tree of the knowledge of good and evil. Na parang sa pagmamahal po natin ay, in order for a person na mahalin po natin ay kailangan mong gawin yan, kailangan mong gawin ito, hindi mo dapat gawin yan, or hindi mo dapat gawin ito. Para mamahalin kita. So parang may condition yung pagmamahal. So ito po yung love of the world. Na ito naman po yung itinuturo ng mga Jews, the scribes, the Pharisees. Pero ang atin pong Panginoong Jesus ay, ang itinuturo po niyang pagmamahal ay to accept them who they are, tanggapin o kaya intindihin yung kanila pong mga weaknesses. So this is the kind of love na gusto pong matanggap natin. That whoever they are, may mga weaknesses man sila, we need to accept them and love them. Kasi ganun po ang atin pong Panginoong. Minahal po niya tayo kahit na kung minsan ay ma-attitude tayo, kung minsan ay of course, ang bawat isa kasi sa atin ay may kanya-kanyang pag-uugali, di ba? Na tayo kung minsan, kung paiiralin po natin yung worldly love ay, kung nagkamali ka, ayaw na kita, parang ganon. So parang ganon kasi tayo, na kapag ka nagkamali ang isang tao, ay we judge them. At tinapos na natin yung atin pong relationship sa kanila. So, ganun po ang tao. Ganun po ang mga Jews. Pero ang itinuturo po ng atin pong Panginoong Jesus ay, we need to understand ang bawat isa na merong kanya-kanyang weaknesses. May kanya-kanyang strengths. Amen? Amen? Okay? So, ito po yung love ng isang tree of life. So ito po yung pwede po nating i-evaluate sa atin na tree of life na ba ako? So pwede po nating ma-evaluate yun kapag yung love ng Panginoon ay nasa sa atin. Na kahit na yung mga na-encounter nating mga tao sa bahay na lang, 'di ba? Iba-iba ang mga ugali. At hindi din po natin maiwasan na may mga pag-aaway, may mga misunderstandings. Doon makikita natin, matitest natin na tree of life na pala ako. Na kahit na masungit yung kapatid ko, kahit na tamad siya, ay nandun pa rin yung love. Okay. Pero kapag nandun pa rin po tayo sa tree of the knowledge of good and evil, ay pagka masungit o kaya tamad yung mga kasama natin sa bahay, ayaw na natin sila. Galit na tayo sa kanila. Okay, so yun po yung pagkakaiba. At yun po yung itinuturo ng atin pong Panginoon sa atin.
So, the question of the Jews sa atin pong Panginoon na, which is the greatest commandment in the law? So, they questioned Him from the tree of knowing good and evil. Pero si Jesus ay sinagot po sila according to doon po sa way ng tree of life. Because Jesus Himself is the tree of life. Whatever answers He gave is about the tree of life. So makikita po natin yan doon po sa pag-sacrifice po niya ng kanya pong buhay. Okay, so Jesus died at inako niya lahat yung mga kasalanan po natin at siya yung naparusahan for you and me to be saved. So this is the kind of love na ipinapakita po ng atin pong Panginoon na we are not worthy sana to receive yung ganitong pagmamahal pero ibinigay pa rin po ng atin pong Panginoon. Okay? So, makita po natin yung dalawang pag-uugali on the side of the Pharisees and the Sadducees at doon po sa part ng atin pong Panginoong Jesus. Okay? Bakit po kaya ganon ang attitude ng mga Jews? Okay? So, ito po kasi yung story. Okay? So, maalala po natin doon po sa unang pagbibigay ng atin pong Panginoon ng Ten Commandments. Okay? Pinapunta po si Moses doon po sa Mount Sinai at iniwan po yung mga Israelites sa baba. So umakyat po si Moses sa taas at doon po ibibigay ng atin pong Panginoon yung Ten Commandments. Pero ano po bang ginawa ng mga taga-Israel, ng mga Israelites sa baba? Di ba kasama pa nila si Aaron that time? Okay? So ang ginawa po nila ay gumawa po sila ng golden. Habang si Moses ay kausap ang Panginoon, okay? Yung mga taga-Israel naman ay busy sila sa paggawa ng golden calf. At yun nga po, sinamba nila yon, ginawa nila kung ano yung gusto na, di ba? Nagsaya sila. Kaya naman, doon po sa nangyari na yon ay nagalit po ang atin pong Panginoon. Because God is giving Himself to them through the Ten Commandments. Pero ang mga taga-Israel ay parang hindi po nila binigyan po ito ng importance. So dito po parang natakot ang mga taga-Israel. Kaya naman, yung Ten Commandments na gustong ibigay ng ating Panginoon sa kanila ay parang they treat na ito po yung magja-judge sa kanila, ito po yung mag-hold sa kanila. Kaya naman, from the beginning, ay parang malayo na sila doon po sa Ten Commandments. Dahil nga po doon sa takot. So parang nagkaroon, yung relationship ng mataga-Israel at sa atin pong Panginoon ay parang nagkaroon ng gap. Kumbaga, dahil nagalit po ang Panginoon sa kanila, ang mga taga-Israel ay nagkaroon po sila ng sama ng loob sa Panginoon. Kaya naman, from the beginning, yung Ten Commandments o kaya yung law, yung mga law na ibinigay po ng atin pong Panginoon ay hindi po nila sinusunod. They keep on sinning, they keep on sacrificing, they keep on disobeying God. Di ba sabi niya doon sa first commandment na worship the Lord only. Pero ano pong ginawa nila? They worship the golden calf. So from the beginning pa lang ay hindi na nila sinunod ang atin pong Panginoon because nagkaroon po ng gap o kaya ng lamat yung kanila pong relationship. So, natakot po ang mga taga-Israel doon po sa experience nila sa unang pagbibigay ng Ten Commandments. Kaya naman, mula noon, kapag ka naririnig po nila yung law, natatakot po sila. Because naiisip po nila na baka
magalit na naman ang Panginoon sa kanila. Kaya naman they are very extra careful. Pero doon sa pagiging careful nila ay hindi nila sinusunod ang Panginoon. So, kaya naman po, nung dumating na si Jesus, ganun pa rin ang mga attitude ng mga Jews. Hindi nila alam na gustong ipalapit ng Panginoon ang kanilang sarili sa kanila through the 10 Commandments. Di ba naaral po natin? Doon nung inaaral po natin yung 8, 9, and 10 Commandments. In giving the 10 Commandments, God is making a covenant with His people. So ibig sabihin kapag may covenant ang Panginoon sa mga tao ay mas close yung kanila pong relationship. Pero ayaw po ito ng mga taga-Israel dahil nga po meron ng grudges in between them. So ganun din po sa atin. 'Di ba? Sino ba dito ang may mga karelasyon? 'Di ba? Relationship to parents, sa mga magkakapatid. So ano mang klaseng relationship? Kapag may sama ng loob ba ang isa ay nandun pa rin ba na gusto mong pakinggan kung anong gustong sabihin ng other party? So parang hindi, di ba? Dahil nga may sama ka ng loob. At ay, isa pa, nami-misunderstood natin yung gustong sabihin ng isa dahil nga may sama ng loob ka na sa kanila. So parang iba yung natatanggap natin doon sa gustong iparating ng other party. Na-experience nyo po ba yon? Na dahil doon sa hindi sila magkaintindihan ay nag-aaway sila. O kaya iba yung naririnig ng bawat isa. So ganun po ang nangyari sa mga Jews. Kaya naman po talagang they are doing their best to test Jesus para po umalis na siya doon po sa Jerusalem. So ito po yung attitude ng mga Jews, the Pharisees, the Sadducees. They are questioning Jesus. Pero makita po natin dito na God still showed His love. Jesus still accepted them, entertained them. So, ito po yung first point po natin. Without the love of God in us, without trust sa bawat isa, hindi po maganda yung relationship at hindi po nagkakaintindihan. So, ganun din po sa atin pong Panginoon. Okay? So, yun po yung first point, and the next is, love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Doon po sa verse 37, ito po yung sagot ng atin pong Panginoon, doon sa question nila, that which is the great commandment in the law. So, verse 37, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the great commandment. So, dito po sa 2 verses po na ito, Jesus mentioned 2 commandments. Ano po yung una? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And then, verse 38, this is the first and great commandment. And then yung second commandment is, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Okay, so this is the greatest commandment. Love the Lord your God first, and then love your neighbor as yourself. Itong dalawang commandment po na ito ay hindi po pwedeng maghiwalay. Magkasama po lagi ito. Okay? So, ito po yung sinagot ng Panginoon sa mga Jews. At tingnan po natin, doon po sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, ito din po ay ang command ng atin pong Panginoon. Okay? Sa mga taga-Israel. Okay? So, ito po yung command ng atin pong Panginoon sa mga taga-Israel.
in the Old Testament. At ito po yung inulit ng ating pong Panginoong Jesus in the New Testament. Okay? So in Deuteronomy chapter 6 verse 5, ito po yung the command of God in loving Him. Okay? So ito po yung sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So ito po yung the greatest commandment. Okay? Loving God. Connecting with God. And then in Leviticus chapter 19 verse 18, ito naman yung loving people or loving others. Okay? Leviticus 19 verse 18. Okay? So, ito po yung command ng Panginoon, the second greatest commandment, you shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. So this is a command from God that we have to love our neighbors as we love ourselves. At ito naman po yung isinagot ng Panginoon doon sa tanong nila, that which is the greatest commandment in the law. So number 1 is love God, connect with God. And then the next commandment is love others or love our neighbors. Let us connect with our neighbors. Okay, and then let's go to point number 3. And then in verse 40, ito po yung sinabi ng Panginoong Jesus. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. So the summary of the law and the prophets is Jesus, or it is love, because Jesus is love. So this is the summary of the law and the prophets is Jesus. He is also the tree of life. Okay. Sabi ko nga kanina, ang mga Jews, kapag ka narinig po nila yung 10 Commandments, they are so fearful. Dahil nga po dun sa experience nila sa panahon po ni Moses. At ang intindi po nila, ang 10 Commandments ay nasa stone tablets pa rin. But Jesus, the laws are written in our hearts. Nandun nga po kaya the 10 Commandments or the laws of God? Nasa puso po ba natin yung mga commands ng ating Panginoon? Dahil po kung nasa puso po natin, ito po ay ina-exercise na po natin. So ito po yung sinasabi po ng ating pong Panginoong Jesus. Okay? So the 10 Commandments are life principles. So parang ito po yung pinaka basic na commands po sana na ginagawa po natin everyday sa atin pong buhay. We worship God, we honor our parents, we honor marriage, we honor God, and we honor other people. So ito po yung 10 Commandments. Ito po yung everyday na dapat po sanang ipamuhay po natin as Christians. Wherever we are, nasa marketplace po ba tayo, nasa business, nasa opisina po tayo. Di ba sa opisina, everyday pumapasok po tayo, nakikita po natin yung mga office mates po natin doon. At may sarili-sarili silang buhay, may sarili-sariling mga attitude. And the command of God is, doon po sa 10 Commandments ay we honor people, we respect people, we love them. So ito po yung summary of the law and the prophets.
It is Jesus. It is love. So to end my teaching, gusto ko lamang po i-share yung akin pong testimony about this. Okay, so as we study the Ten Commandments, I clearly see my wrong perspective of being a child of God. Dahil sa pagkakaintindi ko noon, kapag ka-Kristiyano ka, perfect ka na. Kasi nga, di ba, nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi na nagkakasala, hindi na nag-iisip ng hindi maganda. Kagaya ako ng mga Jews. Before I easily judge others of what I see in them, what I hear sa kanila, I think I am perfect. Kaya naman, sa aking previous life, lalong-lalo na sa pag-aalaga ng aking mga pamangkin, I am too hard sa kanila na to the point of manipulating them. Sabi ko na, gawin mo to, wag mong gawin yan. Parang sinasabi ko na, gawin mo to para mahalin kita. O kaya para alagaan ko kayo, para mahalin ko kayo, parang ganon. So, ito nakita ko na hindi pala ganon dapat. So parang, I am treating the law, yung mga naaaral ko na, kagaya ng mga Jews na tree of the knowledge of good and evil. Parang gusto ko na sila yung magbago. Sila yung mag-a-adjust para sa akin, parang ganon. Pero hindi pala dapat. So yun yung tinuturo ng atin pong Panginoon, Jesus, na dapat mag-adjust pareho para po maging maayos ang buhay. Pero before, ganun po ako. So, I think I love them, but now I understand na hindi po. I am manipulating them para po mahalin ko sila. Kaya naman, kahit na anong gawin ko, hindi pa rin sila nagbago. But nung naintindihan ko na hindi pala dapat, when I gave up, at sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa kanila. So, I am loving God, but not my neighbors. So, parang I treat them as my neighbors na. Okay? So, kaya naman, sa aking palagay na minamahal ko sila, hindi pala, but I am hurting them. Kaya naman, I'll take this opportunity to say sorry kung na-hurt ko kayo noon sa aking paglilid sa inyo. And pero yun kasi yung alam ko na pagmamahal. Pero now, as we study the Ten Commandments, God is teaching me to love according to the love na meron ang atin pong Panginoong Jesus. To accept them who they are, to accept them, yung kanila pong mga attitude, yung kanila pong mga weaknesses. And I really praise God dahil binabago po niya ako from glory to glory. So mula noon, my prayer is for God to change my heart at ilagay po niya sa puso ko yung love. The love na meron siya, hindi po yung love ng mundo. The kind of love na tatanggapin ang isang tao kahit na ma-attitude, kahit na may mga weaknesses o kaya strength, na I need also to adjust para din po sa kanila at hindi lamang po sila yung mag-a-adjust para sa akin. Kaya naman, gusto ko lamang pong i-share yung some of my experiences about this. So parang napakasimple lang pero nandun yung joy sa akin because I truly felt the love of God in me.
Sa amin pong pagsundo sa mga bata ay one time may nakita akong bata na umiiyak. Parang sobrang iyak niya doon sa gilid. Sabi ko kay Pastor, Pastor, iyak nung bata, bakit kaya? Lapitan mo sabi niya. So pumunta ako at tinanong ko bakit. Iyak siya ng iyak dahil wala pa yung sundo niya. Siyempre bata nga eh. At malayo yung kanilang uuwian. So parang nandun yung fear niya na baka hindi na siya babalikan, walang maghatid sa kanya dahil wala pa siyang pamasahe. Kaya sabi ko, Pastor, pwede po natin siyang ihatid. So hinatid po namin siya sa bahay nila. And then another experience, just this week, sa school kasi, hindi yung pamangkin ay yung alaga ko. Sa school kasi ay, sa bawat year ay may kanya-kanyang group chat. At doon kasama yung mga parents. So of course, hindi mo maiiwasan na merong mga magko-comment doon o kaya magre-react doon sa mga sinasabi. At merong isang guro kasi, yung guro niya ngayon na very unlovable. Dahil nga po doon sa kanyang attitude. So ma-attitude po siya. So up to the point din na maging kami ay talagang naiirita at naasar kasi maging sa GC ay inaaway niya ang isang parent. At hindi niya naiintindihan kung ano yung pinapakiusap ng parent. Nagagalit na siya. So parang gusto ko na siyang i-message sana. Pero yun nga, talaga naman na yung Holy Spirit ay patuloy na nagwo-work. So kung in short, ito po ay parang isang tao na mahirap mahalin. Na kita mo pa lang ay talagang magagalit ka na. May mga kapitbahay po ba tayong ganon? May mga kakilala po ba tayong ganon? Okay. But I really praise God dahil doon kasi sa group namin ay, syempre, ang leader ay ganon. So, ibig sabihin, parang ganon na din yung mga iba. They are free to say kung ano yung gusto nila. But just last Wednesday ay meron pong isa na nakikipag-usap doon po sa need ng kanyang anak. So, hindi ko lang alam kasi I believe that it is the love of God. Hindi ko naman siya kilala, pero parang God prompted me na parang i-save yung tao na yon, yung parent na yon, though hindi ko siya kilala. So parang in short ay nag-express ako ng love doon through the love of God. Okay. So I really praise God dahil mula noon parang naging kalma. Na-calm yung group na yon. Dahil because I spoke the word, parang nag-prophesy kasi ako sa kanya. Okay, so yun. So parang I really praise God dahil I really felt the love of God in me na kahit na hindi ko sila kilala at gusto kong parang gusto kong malaman nila na may Diyos, parang ganon. Dahil talagang sinabi ko pa yung Lord doon sabi ko, ito, basahin ko. Sabi niya, ito po yung exact message na nilagay ko po doon. I don't know you, but as I read your message today, God just prompted me to pay in your behalf, though it's too little, but I hope it will help you. May God provide for your needs, and I speak healing to your mother. So mula doon, parang they felt na merong love. So parang natutuwa naman ako dahil na-share ko yung love ng Panginoon doon. So in the midst of chaos siguro, let's spread love, di ba? Spread love. And let love contaminate yung group na yon. Amen. Amen. Okay, so yun lang po, and to God be the glory.
Thank you, Chris. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. The summary of the law and the prophets is tree of life. Sabi nga po natin, tree of life. Mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin. Ito pong pinag-uusapan natin sa 611 about the tree of life. Remember, in the beginning, sa umpisa pa lamang ho ng creation ay meron na hong dalawang tree na pinag-uusapan. The tree of the knowledge of good and evil, and the tree of life. Can I hear amen? At alam niyo po, doon sa Garden of Eden ay marami namang pagkain. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag niyo lang kakainin yung bunga ng punong kahoy sa gitna, and that is the tree of knowledge, the knowledge of good and evil. Sabihin nga po natin, knowledge of good and evil. Yung kaalaman tungkol sa tama at mali. Pero alam nyo, ang tinangkilik ng tao is the tree of knowledge of the good and evil. Pagkatapos po nun, ang tao, minana na niya ang sumpa ng paggawa ng kasalanan ng atin pong mga ninuno. And up to now, yan ho ang nangyayari sa buhay ng tao. But remember that in the Bible ay meron pong tree of life. And we know that as we study about this tree of life, this is the planting of the Lord. Ito yung tinanim ng Panginoon. Ito yung magbe-benefit ang tao. And in our topic, the end of all the commandments is the tree of life. Sabihin nga po natin ulit, tree of life. Sa haba po ng panahon ay nag-aral po tayo about heartifying the commandment. Paano natin aralin ang commandment ng Panginoon gamit ang puso. O paano po isa sa puso ang commandment ng Panginoon. May dalawang taga-LTO po dito, natutuwa ako sa kanila. Praise the Lord. Alam niyo po ba sa buhay natin, lahat ho tayo ay nagko-commute o meron pong sariling sasakyan, lahat ho tayo ay gumagamit ng sasakyan. Can I hear amen? Ilan ho dito may sariling sasakyan? Taas ako ng kamay. Motor man yan o four wheels yan, ilan sa atin ang meron yan? Magtaas po ng kamay. Very good. Ilan sa atin ang nagda-drive? Magtaas nga po ng kamay. Okay, good. Ilan sa atin ang nakakaalam ng batas ng pagbili ng sasakyan, paggamit ng sasakyan, at pagdadrive ng sasakyan? Wala, di ba? Nakikibalita lang tayo, o kaya natututo na lang po tayo kapag tayo po ay nahuli na. Marami pong mga magulang, may pera, pambili ng sasakyan, ibinilan ng motorsiklo ang isang 14 years old na bata. Tama o mali? Tree of life. And the tree of the knowledge of good and evil. Sa kalsada pa lang mga kapatid ay makikita mo ang tree of life at yun pong tree of the knowledge of good and evil. Para po, nag-iisip pa po ako kanina paano po pagaanin ang paliwanag tungkol po dito. Kapag may checkpoint, lahat ng mga nakaparadang sasakyan
na ayaw dumaan sa checkpoint po na yon, lahat sila is a tree of knowledge of good and evil. Alam nila na bawal ang magmaneho ng isang sasakyan, two wheels man, 3 man ang gulong, 4 man ang gulong, o ilan ang gulong, kung wala kang lisensya, hindi ka po pwedeng mag-drive. Batas po yan eh. Hindi ka rin po pwedeng magmaneho ng isang sasakyan nang walang updated registration sa LTO at wala kang certificate of registration. Everybody knows about that. But only few comply. May kausap pa rin po ba ako? Kapatid, kasi para sa iba, ngayon, ang naririnig ho natin, kapag nakakita po sila ng mga taga-LTO o naka-uniforme sa daan, ang tawag po natin, ang tawag sa kanila, o kayo nagsabi niyan, tama po ba yon? Nagpapatupad lang ng batas sapagkat binigyan siya ng kapangyarihan ng gobyerno para gawin yon. Pero dahil lang tao, kumain ng tree of the knowledge of good and evil, ket amok met nag-drive. Nakagatang akmet ti motor ko. Pero tatandaan mo, gumagamit ka ng lansangan ng Republika ng Pilipinas. Tatandaan mo, meron kang dapat batas na iintindihin na ilagay mo sa isip mo at dapat mong yakapin bilang isang Pilipino. Can I hear amen? Alam nyo, batas pa lang mo ng lupa yan. Kaya natutuwa po ako doon sa napapanood ko minsan sa Facebook. Marami pong mga tao, ayaw mag-helmet. Ewan ko ba kung bakit. Kaya kapag namatay, pagka sila po nabangga, buo yung siko, wasak ang ulo. Kasi yung siko ang naka-helmet. Yung ulo, hindi. Naintindihan na po ba natin yung tree of life and the tree of the knowledge of good and evil? Tingnan mo may marami, na? Dahil walang lisensya, pag may checkpoint, tigil. Kahit ilang oras maghintay. Kasi marunong, matalino. Yung iba, pag may checkpoint doon, iikot sa ibang daan kasi meron silang knowledge. They know what is right, but they do not do what is right. Amen? Can I hear amen? Marami po kasi mga tao, alam yung tama, pero ayaw po nilang isapuso at yakapin yung tama. Ngayon, pwede bang i-flash sandali? Okay. Sa commandment po kasi, yung 6 to 12 nga. Okay. Okay.
Sa heartifying yung atin pong commandment kasi mga kapatid, alam nyo, marami pong mga tao kasi kapag batas ang pag-uusapan, ayaw nila yan. Pero kinakailangan mong pagaanin para po maintindihan ng tao. Ang tao po kasi sadyang, pag sinabi mong, huwag mong gagawin yan, yun ang kanyang ginagawa. Tama? Kaya nga sa Maynila noong araw, may mga pulis, may mga traffic enforcers, may mga nagbabantay sa kalsada, bawal tumawid. Pero ang tao, tawid ng tawid. Ang daming namamatay. Kaya po nung panahon ni Abalos, siya ho ay naglagay ng mataas na bakod na sa EDSA, ginawa niya pong pink ang buong EDSA para lamang madali mapansin. Pagkatapos nilagyan pa po niya ng mga karatula, bawal tumawid, nakamamatay. Pero alam niyo, ang mga tao, tumatawid pa rin. Hinartify na yung kautusan na bawal tumawid at nakamamatay. Kaya iniisip ko, sana may senador na mag-isip din. Baguhin niya kaya, huwag kang tumawid, mahalaga ang buhay mo. May anak na naghihintay, may asawang umaasa sa'yo. Nagmamahal, Pilipinas. Kasi sadyang ang hirap ipaintindi sa tao ang kautusan. Are you with me? Honor your parents, receive land, long life, and blessing. Kung babasahin po ninyo sa commandment, honor your father and your mother, for this is the command, na meron pong kalakip na blessing. And that you will live long on earth. Pero nung hinartify po natin, para po mas lalo nating maintindihan, when you honor your parents, little children, listen to this. When you honor your parents, you will receive the land. Ano po ba yung land na sinasabi? Everything that is on earth. Because you honor your father and your mother, God will give it to you. Ngayon, ayaw mong i-honor ang mga magulang mo? Sige. Okay lang yan. Alam mo kung anong paliwanag nun? Huwag kang umasa na umasenso ka sa lupang ito. Dahil sa saraduhan ng Diyos, ang lahat ng mga kaparaanan para mapagpala ka kapag hindi mo ginalang ang magulang mo. That is heartifying the commandment. Alam nyo kapatid, sa araw po na ito, sana po naintindihan natin yung buod ng commandment. Number 1, to love the Lord, your God, with all of your heart, with all of your soul, and with all of your might. Paano po i-heartify ng tao ang pagmamahal niya sa Diyos? Paano minahal ng Panginoon ang kanyang Ama? Na kahit sa punto na ang kanyang buhay ay malagay na sa alanganin, minahal niya ang Ama at ang kautusan ng kanyang Ama dahil yan ang tamang pagsunod sa kautusan ng Ama. John 3:16, ano sabi doon? For God so loved the world that He gave His Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kapatid, tingnan nyo nga mabuti. Isipin nyo pong mabuti. Paano nagmahal si Jesus sa Ama? Nung nakita ng Diyos Ama na wala ng pag-asa ang tao, sa dami ng kanilang kasalanan mula sa mga ninuno po natin,
The only solution is sending His Son. Nag-usap marahil yung mag-ama. Ang sabi, bumaba ka sa lupa, iligtas mo ang sangkatauhan. Kaya maalala niyo po nung nag-pray si Jesus sa Gethsemane? Sabi niya, remove this cup. Tanggalin mo itong cup sa akin. At ang sabi po ng Bible, siya ho'y lumuha at pinagpawisan ng dugo sa sobrang pakikipagtawaran kung po pwedeng tanggalin sa kanya. But because God, the Lord Jesus Christ, heartified the command of the Father, kapatid, ginawa po niya yon. Tanong, ano ginagawa po natin? Paano po ba natin hina-heartify? Paano po natin isinasa puso ngayon ang mga command ng Panginoon sa atin? Nakita ko po kay Chris yan eh. Kasama po namin si Chris sa ministry for almost 26 years. At ito pong taong ito, ang hirap mong baguhin ang kanyang isip dahil kung ano po sinabi niya, sinabi niya. Pag ako po ay may proposal, halimbawa sa church, okay, gagawin natin itong activity na ito, activity na yan. Alam mo, madalas sasabihin niya sa akin, noong araw, Pastor, wala tayong budget para dyan. Eh, syempre, ako pastor eh. Ipipilit ko dapat kung ano po yung alam kong tama. Ang sabi niya, wala tayong budget para dyan. Okay, tulog na tayo. Kinabukasan, ang gagawin ko na naman ay ganito, okay, the activity ay itutuloy natin. Sabi niya sa akin ulit, wala tayong budget para dyan. Kung gusto nyo, kayo na lang, wag nyo akong isali. For 18 years, yun yung aking suffering. Di po ba, madali lang naman tadyakan at palitan? Sa ibang church mo gawin yan, sa ibang pastor mo gagawin, you cannot do that. Kapag ang pastor ay hindi tree of life, at ang pastor ay tree of the knowledge of good and evil, ay Chris, ag-resign kan, pumanaw kan, agbiro ka ti church nga sa bali. But if you are a pastor under the tree of life and you are a tree of life, ang nakikita ko po sa kanya, hindi po yung kanyang yung katigasan ho ng ulo niya. Pero yung nakita ko po sa kanya kasi is, kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Dinibate po niya ako, kaya minsan nade-delay ang activity nung mga panahon, dahil kung ano sinabi niya, yun. Pag nasaktan po ako, kung iintindihin ko ang aking sarili, tatanggalin mo siya. Papalitan mo siya. Ang daming mas magaling, ang daming pwede. Ilan ang CPA sa 611? Pero alam nyo, kapatid, hindi ho ganun eh. Kinakailangang ikip mo ang taong ito. Dahil kinakailangang bago siya umuwi sa Panginoon, maayos po siya. Are you with me? So, minsan pumunta po kami sa BIR. Nire-require po tayo ng BIR na magkaroon ng resibo. So tanong ko, ano ang ire-resibo natin?
Lahat ng tithes and offering, iresibo? Lahat ba ng kasal at namatay, re-resibuhan? So tinanong namin sa BIR, para saan yung resibo? Pati sila, hindi nila alam. So gumagawa po kami ng isang bagay na hindi namin alam at hindi din nila alam. Halos ayaw po tayong bigyan nung certificate na kailangan po natin dahil we cannot comply. Pero alam mo siya, pumila, nakinig. Pinapila po kami ng hanggang alas 8 ng umaga. Inabot na kami ng 1:00, hindi pa kami kumakain. Sabi ko, uwi na tayo. Sabi niya sa akin, Pastor, hindi pwede. Kinakailangang tapusin natin to. Pumila na naman po kami ng alas 2 hanggang alas 4. Wala pong nangyari sa maghapon. Sabi ko, okay, kung isasara nila 611, okay na lang. Matulad na lang tayong sa iba na mga simbahan na walang mga papeles, walang mga legal papers, kaya hindi sila nagkakasal, pumila na rin ang 611 sa ganyan. Sabi niya sa akin, Pastor, hindi pwede. Bumalik tayo bukas. Gusto ko na hong magpa-hospital. So kinamagahan, kinakailan maaga po ako maligo, pumunta. At nakabarong. So nagbarong-barong po ako. Baka sakaling respetohin yung aking barong. Pero alam mo, sa loob-loob ko, kumukulo na po yung aking dugo. Alam niyo yan, yung parang unti-unti na nawawala po ako sa tree of life at unti-unti po akong lumalabas at mukhang idadamit yung tree of the knowledge of good and evil. So with my barong, naka-ready po yung aking phone, na kapag nakipag-usap ako sa taga-BIR na ito, lahat ng aming pag-uusapan recorded with todo picture, tulfo ang bagsak natin. Pero ano mo, bilib ako sa kanya, yung tiyaga po niya. Alam niyo kapatid, may mga taong ang hirap pakisamahan. Pero tatandaan po ninyo, tanawin natin sila, tingnan po natin sila ng kung paano tinitingnan ng Panginoon sila. Kung paano sila minahal ng Panginoon. This is the tree of life. Can I hear amen? Kung pareho tayong tree of the knowledge of good and evil for 18 years, baka wala na pong 611. Kapatid, napakahalaga po na maunawaan ito. Marami pong mga mag-asawa, naghiwalay. Hindi nagkaintindihan, naghiwalay. Sapagkat hindi po sila nakasilong o hindi po sila yung tree of life. Can I hear amen? Pero alam mo, kapag ikaw ay you are in the tree of life and you are the tree of life, maiintindihan mo ang attitude ng asawa mo. Can I hear amen? Hello, may kausapan po ba ako? Paano siya gumastos? Gaano ayaw niyang gumastos? Alam niyo po ba na may mag-asawa po kasi nag-away dahil yung asawa nila magastos? Meron din pong naghiwalay kasi yung asawa nila ayaw gumastos. Yung iba naman, hiniwalayan po ng asawa kasi ayaw magbigay ng panggastos. Sabi mo nga sa katabi mo kung may asawa ka, ang dami palang dahilan ng paghihiwalay. But you know, in the tree of life, hindi ko pinag-uusapan kung ano meron at wala. In the tree of life,
Hindi ko na titingnan kung ano ang kakulangan ng aking asawa. As a tree of life, kung ano ang kanyang kahinaan, yun yung aking ibibigay. Yun yung aking kalakasan. And you know, church, commandment number 1, balikan nga natin yon. (37, 39). Can we read it again? You shall love the Lord your God with all, say it again, with all your, I will love the Lord with all my heart. Nang buong puso ay mamahalin ko ang Panginoon. Ano man ang kanyang sasabihin, dahil Diyos siya na may likha sa akin, gagawin ko po yun. Kung ano ang command ng Panginoon, I need to comply. Dahil mamahalin ko ang Panginoon ng aking buong puso. And with all my soul, ng buong isip ay mamahalin ko ang Panginoon. Na hindi ko kailangang magrason pa sa Panginoon, debatihin ng Diyos sa aking isip sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. No. Buong isip mo, mahalin mo ang Diyos. Can I hear amen? Can I hear amen? Araw ng linggo. Makinig ako kayo mabuti. Araw ng linggo. Alam mong araw ng panambahan. Amen. Umulan. Sisimba ka ba o hindi? Okay. Sobrang lakas ng ulan. Linggo. Araw ng panambahan. Magsisimba ka ba o hindi? Pastor, mahal magkasakit. Pero alam nyo kapatid, dito ho nasusukat yung pagmamahal mo ng buong puso, ng buong isip sa Panginoon. Oftentimes, sa pagmamahal natin sa Diyos, laging meron po tayong reasoning. Maging kayong lahat na nanonood ngayon, sa inyong mga tahanan, makinig ho kayong mabuti. Tumanda na po tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Ayusin na po natin ng mabuti ang atin pong paglilingkod sa Panginoon. Ang panahon ay hindi ho pabuti ng pabuti. Ang panahon ay pasama ng pasama. Kung hindi po tayo madadatnan ng Panginoon na ganun kalalim ang pagmamahal natin sa Diyos, ano kayang paglilingkod meron tayo? Kung ang pagmamahal po natin sa Panginoon hindi po ganun kalalim, paano kaya kung tayo ang dalawin ng mga Hamas? Hindi po ako nagbibiro. Marami na pong banta na po pwedeng mawawakasan ang buhay ng marami. Kung hindi po natin ayusin ang pagmamahal natin at pagsunod natin sa Panginoon, baka akala mo papasok ka sa langit isang araw pero hindi. Dahil ang papasok lamang sa langit ay yun pong kina-qualify ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, maglingkod na ho tayo na maayos. Can I hear amen? Can I hear amen? Lalo na ho sa nagaganap ngayon,
nakaguluhan sa buong sanlibutan. Ilugar na po natin ang sarili natin na mabuti sa paanan ng atin pong Panginoon. Do your best to become trees of life before it's too late. To love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your mind. Do that nang may pagmamahal talaga sa Panginoon. Alam niyo kapatid, napakahalaga po nito pinag-uusapan ngayon. We are now in a very crucial situation. Ang buong mundo ngayon ay nag-aabang, nagbabantay. Ano ang pwedeng mangyari? What happened to Israel is a prophecy na matagal na hindi po nangyari pero ngayon ay naganap na. Ano ang darating bukas? Ano ang sitwasyon ng church sa mga panahon po na ito? Ito po yung panahon na kinakailangang mahalin na po natin. 38, please. Uh, 37, sorry. And the second is, you shall love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Meron po akong i-confess sa inyo. Sa matagal na panahon na ako po yung nagpastor, hindi ho ako ganun kasipag makipag-communicate sa mga pamangkin ko, sa mga apo ko. Kasi ang isip ko ay may sarili-sarili silang mga simbahan, may sarili-sarili silang mga magulang na dapat pong mag-aruga sa kanila. But you know, lately, naisip ko one day ay bigla na lang ako nagising. Paano kung halimbawa nangyari sa akin kako sa Israel, katulad ng nangyari sa Israel, natutulog sila, pinaulalan ng missile, marami sa kanila namatay, at pagharap mo sa Panginoon at tatanungin ng Diyos sa iyo, linggo-linggo ka nag-preach, araw-araw ka nagpe-pray, ano ginawa mo sa mga mahal mo sa buhay? Kaya ngayon, every day nagsasend po ako ng word. Ewan ko kung ilan sa inyo ang nadadatnan ng aking word na ipinapadala every morning. Pero alam nyo, bago po nakarating sa inyo yon, meron po kaming group chat sa family, ang tawag ho namin ay Call a Friend. Doon ko po piniprint yung pinapadala ko po sa inyo every morning at sinesend ko muna sa aking family. Mga kapatid, mga pamangkin, hanggang sa apo, sinesendan ko po sila. Binabasa ba nila o hindi? Wala na po akong pakialam. But the words that come out from the mouth of God will surely accomplish great things to whom I have sent it. That's the word of God. At alam niyo po mga kapatid, may nangyayari, meron pong ginagawa ang Panginoon. And then, sinesend ko po sa group chat sa loob ng 611 and even sa group chat ng akin pong mga friends that are unbeliever. Pagkatapos po nun, kahit yung member ng group chat, sinesend ko pa rin sa kanya personally. Ang ikinatutuwa ko po ganito, may mga naging responsible. Sineshare din naman nila sa iba. Alam niyo kung bakit? Kapatid, kinakailangan ngayon sa mga panahon po na ito, maramdaman ng mga kaanak natin na mahal natin sila. Can I hear amen? Maintindihan nila, concern tayo sa kanila. Alam nyo, isang araw ay tatanungin tayo, bakit nyo ginagawa ito, tito? At alam nyo, kapatid,
as a tree of life. As a tree of life. Our fruits, sabi po ng Bible, to feed people, and our leaves to bring healing to people. And you know, brothers and sisters, today, let's be very serious na gawin ang pinagagawa ng Panginoon. To live like the Lord. Ano yung sabi po doon sa point 3? The summary of the law and the prophet is our Lord Jesus Christ. Ang ginawa ng Panginoon, ang ipinakita ng atin pong Panginoon, yun nawa ang gawin natin sa buhay natin. Ano yun, Pastor? You love the Lord with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. And to love your neighbors as yourself. Na kahit gaano pa kahirap mahalin ang mga taong ito, hindi po pwedeng hindi mo po sila mamahalin. Can I hear amen? Brothers and sisters, this is just to remind everyone. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay na pinahiram sa atin. Amen. Marahil ngayon masaya ka. Marahil ngayon malakas ka. Pero pag inabot po tayo ng pagbawi ng buhay na hiram na ito na wala kang nagawa, ano kaya ang magiging buhay mo sa hinaharap, sa harapan ng Diyos? Church, love God and love His words. Gawin nating mahalin ang Kanya pong mga salita. At alam niyo mga kapatid, hindi ka po mamamali. Can I hear amen? Hindi ka kailanman magkakamali. Madalas kong sinasabi kay Chris, bakit hindi mo i-invite yung mga pamangkin mo sa church? Sabi niya sa akin, pinagpe-pray ko naman sila. Sabi ko, hindi sapat na manalangin. Kung nandyan lang din naman sila, bakit hindi natin dalhin? May mga magulang naman sila. Pero alam mo, do not be tired of doing good. Can I hear amen? Hanggat hindi crime ang pakikialam sa buhay ng iba, lalong-lalo na ang pagsabihan sila ng salita ng Diyos, wag ho nating kakaligtaan na gawin. As a tree of life, as a tree of life. Listen to this, church, tumingin kayo sandali. Marami na po tayong mga kamag-anak nasira ang buhay dahil mas pinili nila na tangkilikin the tree of the knowledge of good and evil. Can I hear amen? Nawasak ang buhay dahil mas pinili the tree of the knowledge of good and evil. But as a tree of life, we are the planting of the Lord. We need to do our best to influence them. At the end of the day, mahirap man na gawin, but the Lord will surely reward us sa atin pong mga ginagawa. Amen? For 18 years, nagtiyaga po ako kay Chris. For 18 years, Chris. Minsan may mga attitude po to, hindi na alam ni Claire. Pagka nag-uusap kami, bumababa po ako, pag yung natapos na kami mag-usap, bigat na bigat ang kalooban ko.
Sasabihin ko ba kay Claire? Dahil kapag si Claire ang kumalos, wala na po akong magagawa. Kailangan bang sabihin ko sa lahat ng tao? Hindi. Pero alam nyo, nag-graduate po ako sa pagde-disciple sa Kanya. Now, she can decide for 6 months. Wala na po akong pakialam sa mga legal papers ng ating pong church. Dito man sa Tugigaraw, Manila, or maging ang Visayas missions natin. Dahil lahat ng mga legal papers po ng church po natin, siya na po yung nakakalam. Pero malapit na siyang mag-retire. Kinakailangang meron pong magpapasahan. As a tree of life, it is also your role to disciple people. Mga kapatid, alam niyo po ba? Kahit kami, struggle din po namin ang tumayo as a tree of life. Naiintindihan namin kayong lahat. Pero alam niyo, nagtagumpay po kami. Magtatagumpay kayo as a tree of life. Can I hear amen? Can I hear amen? Masaya kaming mag-asawa. Madalas namin sinasabi po sa inyo, hindi pa kami nag-away mula kinasal. Pero ang dami sanang pagkakataon na mag-away tayo. Subukan kaya natin. But because of the tree of life, we maintained our relationship. Marami siyang mga panahon na nagkaroon din ng hurts sa akin. Hindi ko makalimutan, minsan may sinabi siya sa akin na talagang tumatak at ako po'y nagulantang. Sabi niya, napaka-insensitive mo. Minsan mo lang ginawa yun, sweetheart. Pero alam mo, parang nawalan ako ng buhay. Nung narinig ko sa kanya yon, alam mo, sa totoo lang, parang humiwalay yung kaluluwa ko sa akin. Napaka-insensitive mo. Tinanggap ko yon. Di na kita dinimbate. Umalis ako. But as a tree of life, I need to accept it. Kinakailangan kong lunukin. Alamin, i-review, bakit? Bakit ganun na sinabi niya? Tree of the knowledge of good and evil, hahanapan din kita. Insensitive ka din. Ang dami mo rin mga pagkukulang. O pwede ko rin tatanungin, alam mo ba, ang QTEX mo, wala sa budget. Ang manicure mo, wala sa budget. Ang baking mo, wala sa usapan yan. Kung pananakit lang ang gusto, tree of knowledge of good and evil, ang dami kong alam para sa'yo. Pero hindi eh. Tree of the knowledge of good and evil. Can I hear amen? Di na kita dadabatihin. But to accept my wife as a tree of life. O mga mag-asawa, naririnig niyo ba sinasabi ko? Mga magbo-boyfriend, naririnig niyo ba yung sinasabi ko? Mag-apply ka ba ng kasal, Roel? Kinakailangan maging tree of life ka muna. Dahil kung hindi, malungkot ang buhay may asawa. And today, before we close in prayer, the summary
of the law is the tree of life. Until such time na hindi po tayo naging tree of life, ang law na pinag-uusapan po natin ay laging banta para sa atin. Laging threat para sa atin. Pero kapag tayo po ay tree of life na, ang lahat po ng law na ito, it's a blessing for us. Can I hear amen? How to do that? You need to receive Jesus in your hearts. You need to receive Jesus in your heart. Sa inyong lahat na nanonood ngayon, whether you like it or not, if you really want na pumasok sa kingdom ng langit balang araw, you need to become a tree of life. Can I hear amen? Can I hear amen? Pwede ba lahat tayo tumayo? Thank you, Jesus. Okay, before we pray, mga kapatid, bukas ay election na. Sabi mo nga sa katabi mo, election na bukas. Sana pati sa election, tree of life po tayo. Hindi po tayo tree of the knowledge of good and evil. Alam niyo po ba kung ano yung tree of the knowledge of good and evil sa election? Yung nag-iintay ng maiabot. Huwag na ho tayong pumila sa kanila. Mahalin ho natin ang Panginoon para sa bansa natin. Can we just close our eyes for a moment? Lord, we thank you for the word today. The law was given to Moses. At ang law na ito, inimpose sa lahat ng tao. Nagkaroon ng kings, nagkaroon ng judges sa Israel, nagkaroon ng mga prophets. But the same law, ang kanila pong nababanggit, ang ini-impose. But just the same, the people rebelled against God. Nagkaroon po ng 400 years of silence. Walang paraan para po maligtas ang tao sa sumpa ng paggawa ng kasalanan. But after 400 years, the loving Father in heaven sent His Son Jesus. Dahil yung mga tao na hindi po nakausunod sa kautusan ay kinakailangan pong ma-redeem. And so the Lord Jesus came. He was born. He became man like us. Though He is God, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bumaba sa lupa hanggang sa po siya ay naging parang alipin at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. This is the greatest love na po pwedeng ipakita ng Panginoon. He obeyed the Father. Masakit para sa Kanya, for He is a perfect God. But He became sin. He was condemned para po lamang tayo ay mapawalang sala. And now, by His blood, we've been redeemed. By His death in the cross of Calvary, nagkaroon po tayo ng justification. And that today, because of His great love, magagawa din po natin na mahalin ang Panginoon with all of our heart, with all of our soul, and with all of our mind.
Kung ikaw yung nagmamahal sa Diyos, nais kong itaas ang iyong kamay. Sabihin mo sa Panginoon kung gaano mo siya kamahal. Magpasalamat ka sa Kanya sa kaligtasan na tinanggap mo. Wala na sana tayong paraan para maligtas. We are all doomed to hell. But because of His grace and His mercy, we got saved. And now God is giving us that commandment. You love the Lord with all your heart, with all of your soul, and with all of your mind. Oh God, oh God, may you touch our hearts now. Let your love flow, oh God. Let your love flow. Fill us with that love. Fill us, oh God, with the love of the Father. At Panginoon, alam ko po, Diyos, you know exactly, oh God, ang amin pong kakayanan sa pagsunod sa iyo. But today, Lord, you can see these hands lifted up to you. Inaamin namin, Panginoon, kung wala ka sa amin, wala po kaming magagawa. But Lord, I pray, let down your Spirit. Fill us now with your Spirit, O God. That in this life, Panginoon, wala po kaming ibang gawin. But to Lord, to obey you. To embrace your commands. Because we believe, oh God, ang mga salita mo, ang mga commandment mo na ito, magdadala sa amin sa tagumpay. Now, Lord, I pray, may you fill the hearts of your people. That even, oh Lord, sa pagmamahal namin sa aming kapwa, especially to our family members, magawa namin ito, Panginoon. Sapagat ito po ang nais mo, ito ang kalooban mo. God, fill us now. Can we just pray our own prayer? Ask God to fill your heart with love. Ask God for that love. As a tree of life, let the love of God reign in your hearts. So that every day, ang pag-ibig po na ito ay maibigay natin kahit kanino. Without any reasoning. Because God is a God of love. Lord, I pray, punuin mo nga ng pag-ibig ang puso ng bawat isa. Ang bawat mag-asawa, Panginoon, punuin mo ng pag-ibig ang kanila pong pagmamahalan. Punuin mo ng pag-ibig, Panginoon, ang bawat tahanan. Punuin mo ng pag-ibig, Panginoon, ang puso ng bawat anak. At ang aking dalangin, O Diyos, sa araw po na ito, walang lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na hindi po tinanggap ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Because, Lord God, we know and we believe, it is only when we have your love that we can become a tree of life. Lord God, with that love, we can obey your words. With that love, Lord, we can love even the unlovables. With that love, O God, ay kaya naming sumunod nang wala pong sama ng loob, walang pag-imbot, kundi ang sumunod, Panginoon, ng may pagmamahal. Lord, I pray, even to those people watching online, may you fill their hearts with love now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord God, today, bago po kami lumisan sa lugar po nito, may you touch your people now. May you supply all their needs, O God, according to your riches in your own glory.
Heal every sickness and diseases. And Lord, I pray for open heaven for all your people now. At Panginoon, ang dalangin ko nga po, sa bawat isa sa amin, may we become the tree of life in our own homes, Lord. We will stand as a tree of life. And that, Lord God, even in the marketplace, we will stand as a tree of life. In this world, Lord, we will stand as a tree of life. And we thank you, Lord, for that anointing that you had given to us. And that as tree of lives, Lord, as a tree of life, hayaan mo, Panginoon, kami man ay magamit mo, Diyos, especially in this end times, in this end time evangelism, so that, Lord, your name will be glorified. Lord, may you be with us as we go home. Samahan mo po kami at ingatan. At aming dalangin, Lord, hanggang sa aming pag-uwi. May that love of the Father be upon us all. And may you continue to fill us with your Holy Spirit. To you we bring back all the praise, all the glory. In the name of Jesus, and everyone will shout and say, Amen. Pwede po ba tayong kumamay ng 5 tao? Sabihin mo sa Kanya, you are a tree of life. Sabihin mo sa Kanya, God bless you.